March 25, 2024. Ang video na to ay ang topic ko, gusto mo bang ma-bless? Gusto mo bang ma-bless? Siyempre, ang sagot mo, yes. Kung yes ang sagot mo, ang uunahin mo muna, kung gusto mo ma-bless, maging blessing ka muna sa iba. Pero, ano ibig sabihin na maging blessing sa iba? Hindi ka pabigat sa iba. Unang-una yon, huwag kang maging tamad. Huwag kang buraot ng buraot. O mahilig magparamdam, mahilig magpalibre. Merong mga gano'n. O mahilig manghiram. Tapos hindi nagbabayad. Utang ng utang, hindi nagbabayad. Kasi ang intention niya talaga from the beginning, gustong hingiin yung pera mo. Parang obligasyon mo na tulungan mo siya. Alam mo kung bakit hindi ka binibless ni Lord? Kasi yung mindset mo pakabig. Meron kang mindset na poor mindset. Gusto mo yung sariling pakinabang mo lang. You have your own self-interest inside the heart. Wala ka kasing motivation na kasi you give first and you will see. Pero dapat sa tamang tao ang binibigyan mo. Deserve niyang bigyan. Kasi dito sa Pilipinas, ewan ko lang sa ibang bansa, no? Ang binibigyan, bigay ng bigay kahit hindi naman deserve. Kaya nananatili siyang ganon. Halimbawa, may bisyo naman, tamad, tapos pa-chismis-chismis lang dyan sa labas. Ang pinag-uusapan, puro buhay ng ibang tao, alam na alam niya, kinakalkal niya pa yung buhay ng ibang tao. So, alam na alam mo ang isang tao kapag galit. Paano malalaman na ang isang tao galit? Lahat ng pangit na ugali ng tao na yon, alam na alam niya. Pati nga mga baho ng tao na yon, nakalkal niya. Sure na sure. Mga sikreto ng tao na yon, nakalkal niya. Alam na alam niya. Inalam niya. At alam na alam niya kasi nga galit siya dun sa taong yon. So, kaya ako, alam mo, pag may gano'n, at paulit-ulit pa yan pag nagkwento, pag may gano'n akong gano'ng kwento na history, di ba, na-encounter, na ikaw yung nakikinig, sinasabihan ko directly kahit sa anak ko, no, sinasabi ko sa kanya, huwag niya sayangin yung oras ko sa kwento niyang paulit-ulit. Ngayon, kung gusto mo talaga ng kwentong paulit-ulit, na kunento mo na yan previously, na narinig ko na yan, may bayad. 1,000 kada paulit-ulit mo in 1 hour yon. So, 2 hours, that is 2,000. Bayaran mo ang oras ko. Papakinggan ko yan. Ganun ang sinasabi ko directly, no? Actually, ginawa ko siyang hanap buhay sa totoo lang. Ginawa kong hanap buhay para kung sakali man na uulit-ulitin niya yung kwento niya, at least binayaran ako. Actually, wala pa namang nagbabayad ng ganun. Willing akong pakinggan siya once na babayaran niya ang oras ko para pakinggan siya. Kaya kayo na nasa kanan, lahat ng willing magbago at inaccept ang may acceptance inside the heart. Di kaya nga magkaroon ng tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa. Meaning, kasali ka sa pagbabago. Sa'yo magsisimula ang pagbabago, yung buhay mo, pinapanood ka nila ngayon. So, huwag ka sumasawsaw sa mga usapan na tungkol sa baho at pangit na ugali ng ibang tao at kinalkal ng todo, diba? Wala ka napakailam sa buhay ng iba. Unang-una, kaya nga ako, meron akong kaliwa na pinapagawa, pero sa abroad, no? Pinapagawa ko sa mga rich, real rich, para makarating kayo doon. Doon na permanent magtatrabaho at permanent na rin titira. Wala nang balikan yun sa Pilipinas. Lahat ng kaliwa sa Pilipinas ay dadalhin doon sa the place of complicated tropa. So, right now, kasi nag-start pa lang tayo, 1 year pa lang to. So, the process, ginagawa pa lang yon. Surely, no? Surely, ginagawa pa lang yon. Pero sa abroad yon, no? Pero pag nasa abroad ka, ngayon pa lang mag-apply ka na, no? May left and right doon. Hanggang ma-final, the place of complicated tropa, all races. Nasa isang lugar na siya, all races. Pag sinabi kong all races, yung ibang bansa na may complicated tropa rin, dadalhin na rin nila doon. So, hanggang ayaw rin nilang magkaroon ng complicated tropa. Ayaw rin nilang magkaroon ng kaliwa. Kasi dito, sa Pilipinas, magsisimula ang pagbabago, walang kaliwa. Nakuha mo? Ibig sabihin,
Lahat ng nasa kaliwa, magbabago. Ibig sabihin, lahat ng nasa kaliwa, magbabago. So, pantay siya lahat. So, zero talaga ang complicated tropa dito, no? Magiging pantay. Pag sinabi kong ganun, sa'yo magsisimula ang pagbabago kung nandito ka lalo everyday, daily sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, magsisimula ang pagbabago. Kaya napaka-importante, don't take it for granted. Itong binigay kong mga uniform sa inyo ng tropang 1, 2, 3, yung black, Monday, Wednesday, Friday, plain ha, TTHS Tuesday, Thursday, and Saturday, self-motivated mo itong susuotin, navy blue, kasi ine-emphasize mo rin, nakasali ka sa pagbabago at gusto mo ng benefits. Okay? Willing kang magbago inside the heart. Okay? Yung kaliwa, best attire. Kasi naka-emphasize din na hindi siya kasali sa pagbabago. Huwag kang mag-expect sa kanya at papunta sila sa abroad. Naka-emphasize. Kaya sila pinagsasama-sama kasi kung ano man ang position nila dyan, yan yung mga re-replace nyo sa future, no? Ang negosyo niya, kasi all kinds of position yun eh. Kung driver, tricycle driver siya na complicated, yun ang i-replace nyo. Position niya, new version, no? So, gagawin na siyang, kung ayaw niya magbago, papunta siya sa abroad, so, papalitan niyo yun. So, kung ilang slot ba ang kailangang palitan? So, magkakaroon ng mass hiring dito mismo sa Pilipinas. Mass hiring, kaya sa school nyo ilalatag ang mga job hiring nyo kasi nandun ang possible na new version employee or new version service provider or new version citizen kasi nga nagsimula ito sa student, no? Naka all student naman sa ngayon dahil may patikim benefits, no? May especially sa public school dahil ang public school nako full blast benefits sila, tsaka priority sila all public school, no? Pero all school, private and public, dun ilalatag ang new version values training, public and private. Basta estudyante ka ron. Sa school na yun kung saan ka nandoon. Kasi nga malapitan tayo, ina-encourage natin yung hindi natin wini-waste yung oras at panahon. Kasi 4 na taon na lang ang natitira. Right now, dapat naka-post na sa lahat ng school kung sino ang meron ng 3,650. Kung hindi na kayanan ng 3,650, kalahati nun, di ba? Kasi 5 pesos siya daily. Para sa mga hahabol, sa mga empleyado naman to, no? Naka-post din sa bulletin board nyo kung employee yan, may malaking company, kung sino yung mga may 3,650 na naipon sa bangko. Dapat na-deposit na rin yan, yung 3,650. Kasi yung practice na 5 pesos daily or 10 pesos daily sa bahay, daily yun, nilalagay sa box na pinapakita sa pamilya niya kung sino yung center of influence niyang ginagalawan. Araw-araw yun, di ba? Kung saan siya nakatira. Daily niya pinapakita yun, no? Pero yung final nun, kung nagtatrabaho ka, papakita mo rin yan sa mga katrabaho mo. Yun nga, meron ka separate na bank account mo na 3,650, mag-open kayo, lahat ng regular employee. Or kahit hindi ka regular, basta empleyado ka daily na nandyan, araw-araw. Para mailagay na lahat ng HRD, sino ba ang ang hindi kasali. So, bakit kailangan i-post sa mga kumpanya kung sino yung kasali sa pagbabago? Nasa kanan. Sino yung may savings sa bank na 3,650 yung 3,650 lang sinasabi ko kasi sinabayan natin sila yung mga kaya sasabayan din nila natin sila sa amount, no? Okay, pero pwede namang mas advanced doon, pero doon tayo sa 3,650, yun ang sinasabayan natin sila, di ba? Kaya lahat ng kaliwa sa bawat kumpanya, so wala siyang ipon, di ba? Hindi natin siya ini-encourage na mag-ipon ng 5 o 10 pesos. Wala rin siyang training, wala siyang mga ganyan, ha? No benefits nga to yung kaliwa. At taya pa siya anywhere kahit sa siya pumunta. Kaya, at iniinggit mo siya sa 3,650 nyo. Kasi kasali kayo sa pagbabago. Kaya mo nga pinopost sa all small to big business na kasali na nakapag-ipon na sa bangko. Kasi dito sa Pilipinas, 100%, kahit baby pa lang or bata pa lang, may ipon na yan. Yun ang gagawin lahat ng mga magulang, no? Kasi nga,
lahat ng mga magulang ngayon, 'di ba, pinapa-attend ko ng meeting sa school basta may estudyante siya para magtugma, no? So yung anak niya tsaka yung kasi nga ang magulang siya yung possible na magbibigay kaya kailangan i-meeting din yon. 'Di ba, kasali sa pagbibigay si complicated tropa. Sino ang bibigyan niya? Anak niya, 'di ba? Pamilya niya, kamag-anak niya. Kasi nasa bawat pamilya ang pagbabago nagsisimula at nasa kamag-anak. So, yun lang ang bibigyan niya. Kaya nga right now kung magbibigay ka, 'di ba, sabi ko ang unang bibigyan mo, pamilya mo, kamag-anak mo kasi nasa gamutan session tayo. Na maramot ka raw, no? So, learn to give. So, learn to give, no? Sa kanan lang yun, no? So, hindi tayo namimilit. Expected mo na sa kaliwa na si complicated tropa in case na ayaw kang bigyan. Expected mo yun. Ugali niya na yun eh. Ayaw niya nga magbago. Yun nga yung gusto niya panindigan. Kaya nga dadalhin siya sa the place of complicated tropa kung ready na yun. Yun nga yung sinasabi ko, expected mo na yun, kaya hindi ka na dapat masaktan. Ayaw niya nga, i-confirm nga na ayaw niya magbago eh. Yun nga yung pinapaliwanag ko. So, iyon ang dinidemo mo. Dahil pagdating ng panahon na wala na si complicated tropa dito sa Pilipinas, nasa abroad na siya, yun yung maaalala niya. Dahil napatikim benefits mo siya. Yung patikim benefits na inaasam-asam niya na sana meron siya, kasi sa complicated tropa, the place of complicated tropa, walang ayuda doon, walang magbibigay doon, walang benefits nga doon, kaya pa nga sila, walang nagpapaupo sa kanya ng komportable doon, walang magpapaupo sa kanya ng komportable, babalik doon sa dating nakikita niya na lagi nakatayo, di ba mga bangko ngayon, merong upuan. Doon naman, pag maglo-loan siya or kasi maraming nakalatag doon mga pautang, so wala namang upuan doon. Nakatayo siya na pumipila siya, hindi siya komportable sa the place of complicated tropa. Hindi pa ngayon yun, kasi nasa Pilipinas siya eh. So, hindi niya pa mararamdaman niya pag wala na siya rito. Kaya nga pinapatikim. Yung tinatawag na patikim benefits para in case na wala na siya dito, maaalala niya yon. Nagkaroon siya ng comparison. Ito pala yun. Yung mga permanenteng nagbabago, nakakaupo ko ng komportable. Aba, nakakakain ako, nabubusog ako, binibigyan ako kahit hindi naman ako deserve. Kasi nga, nasa patikim benefits, gamutan tayo. Pero nilagay ko nga siya sa pamilya at kamag-anak. Doon ko siya nilagay. So, dahil ang may reklamo sa iyo at ang may reklamo sa iyo, to be honest, no, sarili mo ring pamilya at sarili mong kamag-anak. Kaya yung sarili mong pamilya ang gastusan mo, whether you are complicated or may real believers. So, kasi sa pagbibigay naman, si complicated tropa ay kasali sa pagbibigay, pero hindi siya kasali sa pagbabago. Kung sa pag-uusapan lang pagbibigay. So, dahil sa nasa pamilya kaya nga 'di ba, kung complicated tropa yung pamilya mo sa ngayon, pag shopping mo, dali mo sa buffet, bigyan mo ng pera, 'di ba? Yung sinabi ko, para nagamot mo na siya, nabigyan mo na siya ng pera, may scene na gamot sa galit. Galit na galit sa iyo, 'di ba? Lalo-lalo na yung mga all student na nag-asawa ng maaga. Syempre natural na galit sa iyo ang pamilya mo. Kasi pinag-aral ka nila tapos after graduation, mag-aasawa ka lang, mag-aalaga ng bata. Hindi mo nagamit yung pinag-aralan mo. Expected nila na makakatulong ka sa kanila. So right now, may asawa ka na, magtrabaho kasi kape mo magkaroon ka ng sarili mong pera. Kung kasali ka sa kanan, di ba, yun ang sinabi ko, no? Kung kasali ka sa pagbabago, tropang 1, 2, 3 or makulay tropa, na gano'n ang ugali mo, lagi kang kabig ng kabig, lagi kang sikapin mo magkaroon ka ng sariling pera, magnegosyo ka or magtrabaho ka, kasi pwede namang paalagaan mo yan sa magulang mo kung may anak ka, o kaya kumuha ka ng katulong. Hindi dahilan yun. Huwag kang magdahilan na may inaalagaan ka. Hindi totoo yun. Kasi kailangan mo rin mabigyan yung sarili mong pamilya na nag-expect sa'yo. Kaya ka nga niya pinag-aral. To be honest na galit sila sa'yo kasi expected nila na makakatulong ka sa kanila. Ang ginawa mo, nagkaroon ka agad ng asawa at nag-anak ka agad. Kaya kung ganun ang sitwasyon mo, no,
ayun ang gamot. Bigyan mo ng pera. Ipag-shopping mo, then dalhin mo sa parlor from head to foot, then bihisan mo ang magulang mo. Pag-shopping mo, pati panty or brief, included the panty or brief, pakainin sa buffet plus the money, di ba? Then, kung kasama mo naman sila daily, araw-araw, pwede mo sila ipagluto, di ba? Kasi may demo nga sa pagluluto. Di ba, sabi ko, pagka nagluluto ka, naglalaba ka, dahil hindi niya nakikita yun noon, tatawagin mo sila. Yung tunay mong pamilya, pag sinabing tunay na pamilya mo, anak mo, asawa mo, nanay mo, at tatay mo, kapatid mo, yun yung tunay mong pamilya, di ba? So, yun nakikita niya, nagde-demo ka, nagtitiklop ka ng mga inaayos mo yung sarili mo, di ba? Nagsusuklay ka, nagpapabango ka, nagtututbrush ka, etc. Inaayos mo yung bedsheet mo, papakita mo sa kanya yan, sa tunay mong pamilya, di ba? Kanya-kanya kasi, bawat bahay. Kasi kailangan, lalo na kung may anak ka, kailangan may demo yan dahil sa future siya ang gagawa niyan, yung anak mo, para walang tamad. Okay? Ngayon pa lang, 'di ba, 7 years old pataas, kailangan na siyang hindi pwedeng puro laro. Kaya maraming tamad dahil ang naging ginawa niya ay puro laro before. Lagi nasa kalsada. Ang resulta nun, pagtanda niya, sa kalsada pa rin, chismis ng chismis. Sila yun. Tolerated during the time ng kabataan niya. Hindi siya sinanay na magtrabaho sa loob ng bahay, maghugas ng plato, 'di ba? Walang masama diyan sa paglalaro, pero yung too much na paglalaro, yun ang masama. Dapat by schedule lang 'yan, pero mas majority yung yun, mag-organize ka ng gamit mo, magtiklop ka, maglinis ng ng bedsheet, magsaing. 'Di ba maraming mga matatanda na hindi pa marunong magsaing? Matigas, parang bigas. Yun, pag-practicean din yun. Tsaka pagluto ng mga basic, pagpiprito ng hotdog, mga lahat naman, pagbata naman, hindi naman siguro masama, lahat naman siguro kumakain ng hotdog, unless walang pambili, no? Hindi naman masama siguro yun, unless araw-araw, huwag mong gagawin araw-araw. Yun nga, palagyan mo lang ng pahinga, kahit kami nag-hotdog kami, pero halimbawa after 2 months, papahingahin namin. Hindi talaga madalas. Nagiging masama lang yan pag araw-arawin mo. Nagiging masama siya. At saka kung may sakit ka, talagang tatanggalin mo na siya. Hindi mo na siya, bawal sa may sakit ang mga processed food at saka lahat ng mga dilata. Yan, processed food din kasi yun. Junk food, etc. etc. Yun. More on, dapat kumain ka ng mga fresh fruits or gulay salad, ganun. Yun ang mga pagkain na i-demo mo, di ba? Napakarami na, no? So, i-demo mo yun face to face habang nagkikwentuhan kayo. Di ba? Chichirya mo dapat ngayon, grapes. O, habang nagkikwentuhan kayo, siya. Kasi sigurado sa kasama mo, potato chips, mga kung ano-ano. Ikaw ang demo mo, sa harapan niya, niinggit mo nga siya eh. Di dapat face to face. Hindi kasi effective to yung sa video-video. Ang nakita ko kasi, mas malaki ang impact ng face to face dahil mas madali mo siyang naiinggit. Nagkakaroon ng, kasi ako, nag-gym ako, no? So, nakikita ko yung pagkakaiba ng personal face-to-face na magkakasama kayo. Nakikita ko, ay, ako pala, tumataba ako, ganito palang ko. Nagkakaroon ako ng ganon. Eto, dating mataba, ang laki ng katawan, so 75, 65, ganyan. Tapos nakita mo siya, nagiging 55. So, nagkakaroon talaga ng impact sa sarili mo yun. Napapaisip ka. O, diba? Iba kasi yung face-to-face. Kaya nga, sa trabaho, magkaroon ng training ng face-to-face. Sa school, may actual demo na face-to-face, then actual practice sa bahay. So, consistently daily, no? Kasi this is 4 years na lang na natitira. So, take advantage. Ibig sabihin, maximize mo, i-embrace mo ang mga training na magpapabago sa buhay mo at sa anak mo. Hindi lang sa sarili mo. Kahit wala ka na, makikita mo yan. Na kahit wala ka na, self-motivated siyang maglalaba, kusa. Hindi mo na kailangan sabihan. Self-motivated siyang magluluto.
nagluluto. Di mo na kailangan sabihan. Self-motivated yung nagtitiklop. Di ba sabi ko, weekly, papalitan ng bedsheet. Kaya nga, in all subdivision or all palengke and anywhere, no, yun ang ilalatag mo na negosyo, yung bedsheet. Kasi marami nagre-reklamo dyan na actually may hiniwalayan pa nga na asawa dahil ang baho na daw ng mga bedsheet, chismis ng chismis, tapos yun, hindi nagluluto. So, i-demo mo. Basta may pumapasok sa bahay mo, dapat meron ka ng demo na kunyari nagtitiklop ka ng mga damit. Kasi once na dumating yan sa bahay niya, complicated tropa yan, di ba? Mag-iisip siya, magtiklop nga rin ako ng damit ko. Ganun yun eh. Napakita mo kasi, ininggit mo siya. So, anywhere, sa bawat bahay, mas maganda nga kung may katandem ka. Dahil pag may katandem ka, ganun ang nakita niya, para siyang feeling niya, napaparanoid siya, pinagkakaisahan siya. Ayun, yung demo nyo sa paglalaba, demo nyo sa pagtitiklop. So, sabay-sabay maglagay kayo ng schedule kung kailan nyo ipapakita kay complicated yun. Nakakilala nyo na laging pasok sa bahay nyo. Oo, yung madalas na consistent ang ginagawa niya, naghahatid ng mga chismis tungkol sa baho at pangit na ugali ng iba. Yun yung tinatawag na naiwan, nasa kaliwa yun. So, hindi natin siya pinipilit na magbago, pero kung gusto niya ngayong magbago, pwede siyang magbago, magdesisyon. So, right now, bumili na siya ng uniform niya sa any palengke, komportable, or sa Shopee or Lazada, basta plain, no, kung saan siya belong. So, kung ano sitwasyon niya. Kasi importante to nang binigay ko sa inyong uniform. Kaya always wear your uniform kung saan ka belong. Hanggang dito na lang aking video. Don't forget na mag-demo daily, no? Kasi baka may biglang kumakatok na complicated tropa. Maraming demo sa pagkain, demo sa paglilinis. Yun ang pinapagaya mo eh. Kasi maraming chismis ng chismis, pero maraming labahan sa bahay niya, 'di ba?